Kapapasok lang po na balita, tinanggal sa pwesto si PNP Chief General Nicolas Torre III at breaking news mga kabisdak, good news po ito sa atin. General Torre sinibak. Gaba, Torre Awards. Pero bago po tayo magtawanan, palike po muna, pa-share at pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Opo, tama po yung narinig ninyo. Sinibak na po si General Torre sa kanyang pwesto bilang isang PNP chief. Sisanti siya dahil sa kanyang kayabangan. Nasobrahan. Pagising ko nga sa umaga, ngayon kagigising ko lang nga eh. At ginising pa ako ng subscribers natin at ito sa akin. Nagulat po ako eh. Kasi sabi niya, Bisdak, narinig mo ba ang balita na si General Torre ay sinibak na sa pwesto? Ako po, hindi ako naniwala kasi talagang alam ko itong si General Torre, eh, ang tawag ni Rimulya sa kanya eh, ano, di ba? Aso eh. Pitbull ba yon? Na sabi ko, mukhang napaka-imposible na sinibak si General Torre sa pagka-PNP chief dahil appointed ni BBM, pinili yan eh. Yan yung gamit sa KOJC, no? Yan, ginagago, Pastor Kibuloy, lalo na kay Tatay Digong. Alam natin talagang matindi ang kapit ni General Torre kay BBM. Pero ito na nga ho, lumabas na nga ho ang totoong balita na sinibak na po sa pwesto itong si General Torre. Pakinggan po natin mga kabistak, narito breaking news eh. kapapasok lang po na balita, tinanggal sa pwesto si PNP Chief General Nicolas Torre III at kinumpirma po yan ng Executive Secretary Lucas Bersamin. Naalam pa namin ang dahilan ng pag-relieve sa hepe ng PNP at sinusubukan pa rin namin kunan ng pahayag si Torre. Ivan, ano sabi sa ni Secretary Bersamin? Kanina nga, bago tayo sumipawawid, may umiikot na dokumento na nire-relieve nga si PNP Chief Torre. So minabuti natin kumpirmahin yung dokumento kay Executive Secretary Lucas Bersamin na paminsan-minsan nakaka-text naman natin. At kinumpirma po niya, yung dokumentong yan ay lehitimo at pirmado niya. Abangan natin sino magiging tagapangalaga ngayon ng Philippine National Police. At ano ang reaksyon dito ni PNP Chief Torre? Pikat! Gaba! No. Ano na? Kamusta na mga supporter ni Torre? Akala ko ba untouchable itong buang na ito? Torre, isa ka na ngayong ordinaryong citizen. Ito, ipakita po natin yung yung sulat na kumakalat. Ito po, basahin po natin yan, mga kabisda. Yan po yung mga sulat na kumakalat sa social media, no? Na patunay po na sibak na daw itong si ito. Hindi na sibak na daw, sibak na talaga. Basahin ko lang ha. Sabi dyan sa sulat na yan, hiyak si Torre dito. Gaba! Okay, good news po ito. Tagumpay po sa atin mga Duterte diehard supporters. Sana nga po yung papalit, hindi kasing aso ni Torre, no? Okay. Ito po yung sulat na yan, dated August 25. Kagahapon pa pala ito mga kabisdak, no? Ayan, galing po sa Office of the President, Malacanang, para kay Police General Nicolas D. Torre, Philippine National Police, PNP Chief. Naka-address sa Campo Crame po. General Torre, you are hereby received as Chief PNP, effective immediately. So agahapon pala si Torre, hindi na PNP Chief, buang man Torre talaga. For the continuous and efficient delivery of public services in the PNP. You are hereby directed to ensure proper turnover of all matters, documents,
and information relative to your office. Aray, turiring. So, confirm, sibak. Ikaw, PNP chief, kapag sinibak ka, ang ibig sabihin yan, matik yan, ano ka na, ordinaryong tao ka na. Alam nga naman, babalik ka pagka PNP, sinibak ka na nga eh. Merese, ginabaan po si General Torre ni Tatay Digong, Pastor Kibloy, at lahat ng mga senior citizen na ginagago niya, dinapaga ang pagkano niya, pagretiro niya. Kailan ba ito nagiging PNP chief? No. I think June. No. June, teka lang, meron na akong pakita. June to, pero itong ipakita ko sa inyo, June 3 yata to. Ayan. June 4. So mga June to or June to nga siya nagiging PNP June to. Tore! June to 2025. June, July, August. 2 buwan lang. Magta-3 buwan. Naging PNP chief 2 buwan. Akala ko nga abot to ng 2028. 2 buwan lang. Yun lang kinaya mo. Minimal, oh. So ngayon, sino ang kapalit? Meron na pong kapalit agad. Oh, ito po yung kapalit kay Torre. Saan ba yun? Ayan. Naalala ko po, ito talaga yung parang gusto ng mga kapulisan. Siya, yung pulis na ito. Sabi, Malacanang tops Nartatis to replace Torre as PNP chief. Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. has been named to head the Philippine National Police, replacing General Nicolas Torre III, who was unceremoniously leave as the country's top cop following his ref with Interior Secretary Juanito Victoria. Juanito pala si John Bico. Remulla over the reshuffle of senior police officials. So yung yung bangayan, no, nila ni Torre at ni John Vic, yan din yung parang nakadagdag, no, na dapat siya ay yun yung reason na masibak. Feeling kasi ni Torre na siya na makapangyarihan. Feeling niya ba, wala nang sa akin, ako ang PNP chief, ako ang masusunod. Pero hindi eh. Talagang, Torre, may mas makapangyarihan pa sa'yo si John Vic. Ay, tingnan mo kasi naiulat ba nung nakaraan, na rin natin, na topic din eh, na si Torre at saka si John Vic, mukha silang nagsasapawan ba sa kapangyarihan. Turf war nga tawag doon. So, ang akala natin ay hindi yun lalala, yung pala ay lumala. Kasi matigas ulo ni Torre, hindi sumusunod. No, meron siyang sariling, may sarili siyang mundo. Diba yung reshuffle, pinigilan na huwag kang mag-reshuffle muna. Pero matigas ang ulo, nag-reshuffle talaga. Kaya medyo sagutan sila ni John Vic. Ito po. Pakinggan natin to. May namumuong turf war umano sa pagitan ni PNP Chief Nicolas Torre at DILG Secretary John Vic Remulla. Ito raw ang dahilan kung bakit napurnada ang isang revamp sa police force. Narito ang exclusive agenda report ni Francis Polve. Tablado ang pinatupad na reshuffle ni PNP Chief Nicolas Torre. Diba? Tapos pagpalitin ng pwesto kamakailan para sa second highest position o Deputy Chief for Operation, sina Lieutenant General Bernard Banac at Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon sa source ng Billionaire News Channel,
Bunso dito ng namumuong turf war sa pagitan ni Torre at DILG Chief John B. Cremulya sa NAPOLCOM resolution document na eksklusibong nakuha ng BNC with the subject recalling, setting aside, and modifying the present designations, assignments, and reassignments of third-level position of Lieutenant General Jose Melencio Nartates and 12 others. Nakasaad na habang nasa Chief PNP ang kapangyarihan na mag-designate, assign at mag-reassign ng police commissioned officers sa third-level positions base sa Section 26 ng Republic Act 6975. Ang kapangyarihan na mag-review, approve at mag-modify nito ay nasa NAPOLCOM. Nitong August 9, nag-issue ng resolusyon ng NAPOLCOM para sa placement ng third-level positions na kailangan ang review at confirmation ng Commission and Bank. Pero nalabag daw ang proseso sa reassignment ni Torre. Kaya ni-recall, sineset aside at ipinapamodify ang designations, assignment at reassignment ni Banak at Nartates. Kasama sina Police Major General Robert Alexander Morico II, Police Major General Anthony Aberin, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Police Brigadier General Jack Wanky, Police Brigadier General Romeo Macapas, Police Brigadier General Arnold Argente, Police Brigadier General William Segun, Police Colonel Hansel Marantan, Police Colonel Jonathan Abella, at Police Colonel Arnold Rosero. Inatasan din ng NAPOLCOM ang PNP na mag-issue ng order kaugnay sa pagbabalik ng mga opisyal sa dati nilang mga pwesto. Dated August 14 ang dokumento at pirmado ni na SILG Remulla, Commissioner Rafael Calinisan, Vice Chairperson and Executive Officer ng NAPOLCOM. Si Torre hindi pumirma. Ang Commissioner, pero blanco o walang pirma ang Chief PNP. Matatandaan na kabilang sina Nartates at Torre sa mga opisyal na pinagpilian ng Pangulo na papalit sa nagretirong si General Romel Marbel. Wala pa namang pahayag ang PNP kaugnay dito. Para sa agenda, Ayan. Si Nartates talaga pala yung isa sa mga pinagpipilian. So si Nartates, ito na ngayon talagang pinalit. Parang, di ba kasi yung seniority, hindi nasunod. Di ba binati ko si Torre, bakit siya nagiging Philippine National Police Chief? Bakit siya ang na-promote? Si Torre, 2-star lang. So itong mga to, mga 3-star, ito yung mga pinagpipilian. So ngayon, ang resulta, ito na nangyari na nga. So si Nartates na yung papalit kay General Torre. So ngayon, mukhang doon nag-umpisa nga doon sa pag-reshuffle ni Torre. Pinigilan. Si Torre, hindi ho nakinig Itinuloy pa rin niya ang pag-reshuffle ng mga kapulisan. So siguro yan, doon na nag-uugat ito. Hindi sumunod si Torre. May sariling mundo. Ibig sabihin, talagang noong bangayan nila ni Remulla at ni Torre, doon na siya nadali. No? Basahin lang natin yung nakasulat dyan. No? Palasak Torre after with Remulla in an unprecedented move that could send shock waves in the country's security an unprecedented move that could send shock waves in the country's security sector. Malacanang has ordered the relief of Philippine National Police Chief General Torre III, who had clashed with Interior Secretary Juanito Victoria Remulla over the reassignment of senior police officials. So, isa yan sa mga reason. Kasi nga, wala, bangayan daw Akala kasi ni Torre, ako yung sikat dito. Mas malakas ang puwersa ko sa'yo, Jundik. Ako yung masusunod. So, ibig sabihin dito, mas malakas talaga si Jundik, no? Kay Bongbong. Wala, sinasagasaan si Torre Kumbaga, hindi siguro alam ni Torre na tinatrabaho na siyang masibak. Tinatrabaho na siyang tanggalin. Yari ang boxing champ. Kasi kamakailan, di ba, doon sa suna ni BBM, kakatapos lang.
pinuri-puri si Torre na new boxing champ daw. Tawa-tawa siya dun. Sikat na sikat siya dun eh. Pinupuri siya ng mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Gagba. Lahat eh. Para bang, galing ni Torre. Talo si Pacquiao. Pinuri siya dun lahat. Kasi nga, lahat ng utos daw ni Bongbong sinusunod ni Torre. Anong nangyari ngayon? Sibak. Okay. So, meron din na tayong video na kumakalat rin po ito, mga kabisdak. Alam ko, napanood rin po ninyo. Ang sabi naman sa mga mainstream media, ito rin di umano ang isa sa mga reason kaya sinibak siya sa pwesto si Torre. Gusto niya kasing palitan si BBM. Tingnan mo Ay, tata. Tereng, tereng. Akala ko si BBM dyan. Yan. Tingnan mo, panoorin natin. Ayan na. Oho. Daming mga pulis, no? Daming escort. Ayan na. Tingnan nyo kung sino yung bababa. Binuksan, sinalubong. Whoop. Paglabas, sino? Pangising-isi ang buwang. Animal kang turi ka. Ikaw palang buwang ka. Akala ko talaga si Bongbong yun. Di ba? Diyan mo naman yung nakasalubong. May plinado ng konti. Tanggalan lang natin ng, ng audio. Kumintuhan natin. Tingnan mo, pagdating pa lang, mga hagad pa lang na mga kapulisan, akala mo talaga si Bongbong Presidente ng Republika ng Pilipinas. Kaya siguro natakot si BBM dito. Tanggalin mo nga yan, pinalitan ako. Baka nakita rin ni Palaka to. Tingnan mo. Lahat ng hagad, mga highway patrol group, SPH. Yan. Tingnan mo yung mga escort, ilang patrol car yan. Isa, dalawa, puno pa yung isa, Meron pang Toyota, high-is ba sa likod, Talaga naman, darating yung isang, tingnan mo, piis dyan dating, tingnan mo, lumabas, sino? Si Turiring. Yung kumakalat na video yan, yung una, hindi ko pinapanood ng dulo. Yung pala, kaya pala nag-viral ito. Kasi ako, allergic man ako sa mga ganyan. Makita ko si Bongbong, hindi ako mahanga dyan, di ba? Yung malaman-laman natin, ang laman pala ng convoy na yan, tragis, presidente kasi, si Turi. Baka ito rin sa mga dahilan. Actually, kumakalat po yan kasi security purpose, security reason daw Akala ko naman nandyan si BBM sa loob ng na black na sasakyan. So, kumbaga pinapababa lang ba si Torre? Baba ka na. Dito lang ako, mauna ka na dun. Hindi pala. Siya talaga pala lang. Si Torre lang. So, mukhang nalasing sa kapangyarihan si Torre. No, inagawan niya dyan si BBM. Feeling niya dyan, presidente ang uplok. So, ayan, nadagdagan ng init siguro ng mga nasa palasyo, di Pulburon. Uminit sila ni Remulla, uminit sila ni Lucas Bersamin. Ayan ang resulta. At siguro, nakita rin to ni Baki, nakita rin ni Tambaloslos. At dinalo pa niya dito si Tambaloslos kasi si Tambaloslos wala mang ganyan, di ba? Hindi man lang na natin na si Kim Jong-un ng Pinas ay merong ganyang parang grabe naman yan.
presidente ang moment niya dyan, di ba ho? Wala, hindi natin nakita si Tambaluslos ng ganyan. Buhaya lang yon talaga, yun ang natin. Pero yung ganyang entourage na yan, pang presidente kasi ang set up, no? Tignan mo naman, oh. Umikot-ikot pang highway patrol group, oh. Pinaikutan pa nila yung convoy. Talagang special na special yung taong darating. Talagang special talaga yung dumating. Tingnan mo. Grabe talaga naman, no? Grabe, nagawa yan ni Torre. Ang daming escort. Akala mo, maraming kalaban ng buang, oh. O yan, oh. Talagang yung parang merong highway patrol group, parang merong presidential security group. Oh, PSG yung datingan, yung yan oh, nakapulo PSG oh. Litchika Torering. Ngayon, ano nangyayari sa'yo? Sibak. Literal, ito na po yung nangyayari. Sibak na po sa pwesto at palitan na po sa pwesto si Torering ni bagong PNP chief, Nartatis. Ayan. Yan ang sinasabi ko eh. Ang inyong kapangyarihan, darating ang time talaga na matatapos din yan. Hindi man lang uminit pwede Tore. Maka-6 na buwan man sana, Tore. No? Hindi man umabot ng 6 na buwan. Wala pang ang 3 buwan eh. June, di ba? July, August. Oh, August pa lang naman ngayon. Mag-3 buwan ka sa September 2, no? September 2, September 3, mga ganun ka mag-3 buwan. Wala, hindi umabot ang 3 buwan. Hanggang dyan lang palang kontrata sa'yo ng IWM. So yung bayad, 3 buwan na, bayad na natin to. Patikimin na lang natin to ng pagka-PNP chip, gigil na gigil. O, sige, pero hanapan natin ng butas. Hanapan natin ng butas. Pag nagkamali siya, sibak agad. O, nagkamali. Medyo kampante siya yung paboksing-boksing niya labang kay Mayor Baste Duterte. Akala niya, siguro, nagustuhan siguro doon ni BBM yun. Paano na yung 5 minutes response mo? Ang daming sablay niya, no? Ni Tory, no? Yung 5 minutes niya, ang yabang pa niya, nagpapasikat siya kay BBM. At naalala ko yung tinawag niya si BBM doon sa parang may command center siya. Nagpabilib siya doon, no? Nagpabilib. Mr. President, mamimili ka ng lugar. Pili ng lugar. Pili ng lugar, Davao. Davao del Norte daw. Pinili. Di ba Davao del Norte? Pinili niya kasi 5 minutes response daw. Yung tinawag na niya yung yung Davao del Norte region. Sabi niya, "Oy, nawala ang Zoom." "Oy, brown out." Tapos yung nagpabilib sa mga media, yung pala may nakahanda na, nakapulisan dahil 5 minutes, ginawang tanga nga yung institution niya. Alam niyo po, marami pong natuwa dito sa pagkatanggal kay General Torre. Lalo na po, hindi na to General kasi si Bak naman, oh. Lalo na mga miyembro ng KOJC kay Pastor Kibuloy. Grabe, tuwan-tuwa siguro nila. Baka sa isip talaga nila ngayon, answered prayer at tinamaan ng gaba itong abusadong pulis na ito. Abusado kasi, tingnan mo, umaasta ka para kang presidente. Failing mo, ikaw yung makapangyarihan, PNP chief ka. Tapos ikaw, binabantayan ka. Magbantay ka sa mga Pilipino. Hindi yung ikaw binabantayan. May hagad-hagad ka pa. Maraming natuwa dito, lalo na yung mga namatayan doon sa sa Kitbog, Sarangani province na mga katutubo, Blaan. Nandun ako noon eh. Napuntahan namin yung lugar na yun. Natuwa yun.
lalo na si Pastor Kibuloy, mga taga KOJC, is Eminay. Sus, yung mga kinasuhan niya ng mga sedation, lalo ng mga political vlogger, wala na, kinantsawan ng buang. Grabe, oh. Mangliit yung pamilya ni Turi dito. Nung una, na-promote siya, ang yabang-yabang ng mga anak niya doon, nandun, yung mga lalaki, di ba? Pero ngayon, paano na ito? Natapos ang kayabangan. Ito yung pinaka tamang komentaryo. Natapos ang kayabangan ni General Torre. Yung kayabangan niya hindi umabot ng 3 buwan. Ano kaya ang kanyang statement, no? Abangan po natin mamayang hapon kung ano ang statement ni General Torre dito. Sir? Uli na lang Sambuanga, sir. Mangisda ka na lang. Meron na isang nakakatuwang video kay General Torre, no? Alam ko, nag-firing pa ito nung linggo, eh. Pinost ko nga sa FB page ko, nag-trending rin po itong video ito. Galit na nga mga supporters niya sa akin kasi pinagtatawanan daw natin si Torre. Kakatawa-tawa naman kasi. Tingnan mo, panoorin natin yung video ito. Tanggalin muna natin si ito. Panoorin natin, oh. Hop! Bang! Hop! Firing. Tok! Tingnan niyo yung talon! Yung talon! Animal na talon? Parang naglaro ng Chinese garter. Sorry, ginagawa mong king ko yung pagka-PNP chief mo. Ano yung talon? Parang ballet. Lalaro ng Chinese garter. Ayan na. Last na pala niya na firing yun as PNP chief. Katapusan na pala niya, no? So ano po ngayon ang mga Duterte ngayon, panigurado, na magbibigay ng mga statement. Lalo na si Vice President Inday Sara, lalo na si Mayor Basti na nasa Netherlands ngayon, magkakapatid na mga Duterte. Talagang matutuwa ang mga to. Kasi itong si Ture, yung dahilan ng kaya nandoon si Tatay Digong sa Netherlands. Isipin nyo, walang tumanggap sa misyon na yan, sa ginawa nilang kabastusan kay Pastor Kibuloy sa KOJC. Walang tumanggap dyan ng mga kapulisan. Ang tanging tumanggap lang yan na utos ni Bongbong, si Ture. Di ba ho? Si Ture lang. Walang tumanggap. Kay Tatay Digong din, pagdala sa dahig, wala ring tumanggap na kapulisan. Ang tanging tumanggap dyan, si Ture lang din. Ang kapalit yan, pagiging PNP chief. Yun yung kapalit talaga dyan. Oh. Siyempre, binayaran mo na to ni BBM. Bayad mo na ako. Sige, gawin mo na munang PNP chief si Ture, tapos tanggalin agad natin. Diba? Binati ko siya, bakit nagiging PNP chief siya? At bakit itong marka tarantado na pulis, ito yung nagiging PNP chief. Binati ko siya dyan na sobra-sobra eh. Tapos tayong mga DDS, pinagkakasuhan niya. Tingnan mo na yung panahon niya nauubos sa mga Duterte diehard supporters. Mga trolls na tayo, mga fake news peddlers. Kung ano-ano na ang mga masasakit na salita ni General Torre sa mga Duterte diehard supporters. Pinaparatanga, nagpapakalat ng mga maling balita, fake news, kung ano-ano ang pinagsasabi, na para bang
tayong mga DDS ay masamang mga supporter ni Tatay Digong. Recently nga lang, sinabi pa niya, mana daw tayo kay Tatay Digong, mga fake news eh. So ito na ngayon. Ginabaan na siya ni Tatay Digong na gusto niyang hihilain, sabi hihilain kita dyan. Ginabaan na siya. Ang pagkapulis niya natapos na. Tapos na yan. Wala nang babalikan pa si Tory sa PNP. Wala na. Alangan naman babalik siya dun. Sibak na eh. Alangan naman eh. Sasabihin niya, dimot mo na lang ako BBM, basta pulis pa rin ako. Los mo. Wala nang yan, balikan. No turning back na po yan. Ang dyan, napaaga ang resignation niya. Napaaga yung retirement niya. Yun ang maliwanag dyan. Ginabaan, na karma, at yung kanyang karer sa pagka-pulis, natapos na. Hindi na umabot ng Pasko. Kaya ang resulta, Tore, pikat ka, tama lang, at merese dahil nalasing ka sa kapangyarihan. Abangan natin ang mga statement ng mga Duterte. At abangan rin natin yung statement ni Tore. Good luck po sa atin. Magandang umaga po. Bistak Pilipinas, God first.